Sa isang kalabog, nahulog ito sa lupa. Nagulat ang lahat ng naruroon sa tanawing ito. Hindi makapaniwala si Fan Shou. Lubos na nagulat sina Duan Musheng at Xiaoyu, nanlalaki ang kanilang mga mata. Habang malungkot ang ekspresyon ni Ming Shirin, nagpapakita ng mapait na mukha. Nawala ang sand at ang kanyang kititanggap lamang. Nagulat si La Shou sa una, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. Tila mas malakas ang walang pangalan kaysa sa isang tuktok na sandatang kasing antas ng lupa. Dahil epektibo ang pagsubok, malaki ang posibilidad na ang walang pangalan ay isang sandatang kasing antas ng langit. Ang isang sandatang kasing antas ng langit na maaaring magbago ng iba't ibang anyo ay tiyak na isang walang katumbas na kayamanan. Mukhang malapit nang umiyak si Ming Shirin. Naghirap ako ng husto upang makuha ang sandatang ito. Ngunit sinira lang ito ng Master gamit ang kanyang mga kamay. Master, hindi ba ako nagtrabaho ng sapat? Sa sandaling ito, kalmadong nagsalita si La Shou, ang isang simpleng sandatang kasing antas ng lupa ay hindi karapat-dapat pumasok sa aking Evil Sky Pavilion. Natigilan si Ming Shirin nang marinig ito. Isang simpleng sandatang kasing antas ng lupa. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na mayroong mas mahuhusay na sandata sa Evil Sky Pavilion? Tumawa si Xiu Honor, ika-4 na senior brother, tingnan mo ang sandata at ang mga kamay ng ikatlong senior brother. Iyon ang Overlord Spear. Nakipaglaban ang ikatlong senior brother laban sa dalawang kalaban gamit ang sandatang iyon, haha. Sinuri ni Ming Shirin ang Overlord Spear. Ang haba ng Overlord Spear at ang ukit ng dragon na nakabalot sa baras ay nagbibigay dito ng sopistikadong aura. Naaalala ko noong kinubkob ng 10 elites ang Jinting Mountain, hinimok ko si Duan Musheng na umalis, ngunit hindi aalis si Duan Musheng dahil narito ang Overlord Spear. Hindi ko inaasahan na ibibigay ng Master ang gayong mahalagang sandata kay Duan Musheng. Napaka-unfair, napaka-unfair. Kung ikukumpara sa isang sandatang kasing antas ng langit, ang isang tuktok na sandatang kasing antas ng lupa ay talagang katulad ng basura. Sa pag-iisip nito, sinipa niya ang maikling kutsilyo sa gilid. Master, ang iyong maringal na kapangyarihan ay walang hangganan. Ang basurang ito ay hindi man lang makayanan ang isang tama mula sa iyo. Malinaw na isang sandatang walang silbi. Master, kailan ako magkakaroon ng sandatang angkop para sa akin? Nang makita ang kanyang walang kabuluhang ugali, medyo nawalan ng imek si La Shou. Gampanan mo ng maayos ang iyong mga tungkulin. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng sigla si Ming Shirin. Katumbas iyon ng pangako na bibigyan niya ako ng sandatang kasing antas ng langit. Bagaman hindi tinukoy ng Master kung kailan niya ibibigay ang sandata, ang Master ay isang taong may isang salita. Salamat, Master. Patuloy akong magtatrabaho ng gusto at hindi kita bibiguin. Tumango si La Shou at sinulyapan siya, napansin na ang kanyang katapatan ay tumaas ng 2 puntos. Mas mabuti ito kumpara noong kakalipat ko lang dito. Ang katapatan ni Ming Shirin ay mas matatag kaysa dati. Tulad ng inaasahan, mahirap umasa lamang sa nasyon at brute force upang makuha ang katapatan ng isang tao. Biglang sumigaw ang babaeng cultivator mula sa Manu Palace, Palace Master, ayos lang po ba kayo? Agad na tumalon si Xiu Honor sa tabi ni Tanshin, sinuri siya sandali, at nalaman na nahimite lang siya. Ayos lang siya. Matatakot mo ang aking master sa paggawa ng gulo na ganito. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagiging mababa si Ming Shirin. Binabanggit ng Little Junior Sister ang master sa bawat pagkakataon. Tiyak na hindi ako makakapantay sa kanya. Iwinagayway ni La Shou ang kanyang kamay. Ikulong siya sa South Pavilion upang patuloy niyang pagnilayan ang kanyang mga aksyon. Napansin niyang ang galit ni Tanshin ay mabilis na bumababa. Tila ang kanyang galit na nagmula sa insidente sa Fish Dragon Village ay nawawala. Sa una, gusto ko lang ipaliwanag ni Fan Shou ang dahilan sa likod ng insidente. Gayunpaman, ang matigas na paraan ni Fan Shou ng pagtatago sa insidente ay lalong nagpukaw ng aking interes. Bukod dito, malamang na may kaugnayan din ang bagay na ito sa aking nawawalang mga alaala. Tila kailangan kong imbestigahan ang bagay na ito sa lalong madaling panahon.
Sa pag-iisip na iyon, hiniling niya kay Ming Shirin na dalhin si Fan Shou, na ang cultivation ay nasil na. Sa sandaling ito, dumating ang isang babaeng cultivator sa Evil Sky Pavilion. Pavilion Master, ang mga Black Knights sa paanan ng bundok ay gumagawa ng gulo, tumatangging umalis. Walang pakialam na sumagot si La Shou, mananatili si Fan Shou sa Evil Sky Pavilion. Sabihin sa mga walang kinalaman dito na umalis. Kinakabahang nagtanong ang babaeng cultivator, paano kung tumanggi pa rin silang umalis? Hinaplos ni La Shou ang kanyang balbas, ipaubaya mo kay Ming Shirin. Samantala, sa labas ng Jinting Mountain, 12-12 ng mga Black Knights ang kinakabahang tumitingin sa labas ng barrier, at sa malayong kagubatan, mayroong dalawang figure na tahimik na nagmamasid sa lahat. Kakaibang nagtanong ang lalaking may berdeng sombrero, "Senyor, aatake ba natin ang mga taong ito?" Bahagyang ngumiti si Sword Devil Yu Shangrong, "Sabihin mo sa sect master mo na wala akong balak mag-asawa ngayon. Sabihin mo sa kanya na humihingi ako ng paumanhin." Ang salitang paumanhin ay nakakatakot pakinggan. Magalang na sumagot ang lalaking may berdeng sombrero, "Senyor, pinatay mo ang sword freak Chinwenjia dati. Sino ang susunod mong target?" Nang marinig ito, lumingon si Yu Shangrong sa kanya, na nagdulot ng takot sa lalaking may berdeng sombrero, at ang kanyang mga binti ay hindi sinasadyang nagsimulang manginig. "Huwag kang mag-alala, palagi akong naging banayad at magalang na tao. Alam din iyon ng sect master mo." Nakahinga ng maluwag ang lalaking may berdeng sombrero. "Oh, nararamdaman ko lang ang presyon mula sa iyong makapangyarihang aura, senyor. Sana hindi ka ma-offend dito." Kalmadong sinabi ni Yu Shangrong, "Salamat sa pagpasa ng impormasyon sa akin nitong mga araw. Kung balak kong patayin ka, ipapaalam ko sa iyo ng maaga, kaibigan ko." Si Fan Shou, ang pinuno ng Black Knights, ay naroon na ng kalahating araw. "Nagdududa ako na babalik pa siya. Hindi na natin kailangang maghintay pa." Nakakabagot. Sa pagsasabi nito, naglaho siya sa isang kisap mata. Nang makita siyang umalis, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lalaking may berdeng sombrero. "Ang misyon na ito ang magiging katapusan ko." Sa ilalim ng pananakot ni Ming Shirin, patuloy na umurong ang mga Black Knights, at wala silang pagpipilian kundi umalis sa Jinting Mountain. Hindi nakakapagtaka na umalis si Senior Sword Devil. Kahit si Fan Shou, na may 8 leaf avatar, ay walang magawa laban sa Evil Sky Pavilion. Talagang kahanga-hanga ang matandang kontrabida. Sa sandaling ito, sa loob ng Evil Sky Pavilion, nasa malalim na pag-iisip si La Shou habang nakatingin sa information panel. "Mayroon akong 2,210 merit points na natitira. Ang gantimpala sa paghuli kay Fan Shou ay mas mababa kumpara sa pagpatay sa isang nascent divinity Tribulation Realm Elite. Mayroon akong 5 luck points. 2 beses akong nag-draw dati, at ang nakuha ko lang ay thank you, at 2 masasamang mensahe. Siguro dapat kong subukan ulit. Total, 3 times the charm." Habang mas iniisip niya ito, mas nasasabik siya. Lucky draw. Ding! Gumastos ng 50 merit points sa isang lucky draw. "Thank you for participating. Walk +1. Umiling si La Shou, pinipigilan ang pagnanais na magpatuloy sa pag-draw. Ang 5 energy universes ay nagkakahalaga ng 8,000 merit points. Sa tingin ko, hindi ako magkakaroon ng sapat na puntos kahit patayin ko si Fan Shou at ang iba pa. At ito ay ang 5 energy universe lamang. Sigurado akong ang 6 na recombinant trigram lines, 7 star soul, at 8 methods connected ay hindi mas mura kaysa sa 5 energy universe." Habang nag-iisip siya, tumakbo si Ming Shirin papunta sa gate. "Nakulong ko na ang ating mga bihag. Walang magiging problema doon." Nagbigay siya ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mukha ay labis na nakakapuri. Sinulyapan siya ni La Shou, agad na nawalan ng imik. "Master, si Fan Shou ay matigas ang ulo na tumatangging ibunyag ang utak sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village. Gayunpaman, mayroon akong mungkahi." Habang sinasabi niya ito, gumawa siya ng isang kilos ng pagmartilyo gamit ang kanyang kamay. Agad na umiling si La Shou. Si Fan Shou ang pinuno ng Black Knights.
Kung kaya niyang maabot ang posisyon na iyon, sa tingin mo ba ang iyong pagpapahirap ay sapat na para magsalita siya? Ang utak ay dapat may hawak na isang bagay laban kay Fanshawe. Sa kasalukuyan, ang tanging taong may kakayahang makakuha ng impormasyon mula sa palasyo ay si Jian Aijen, dahil may access siya sa mga archive ng palasyo. Gayunpaman, iyon ay bago umalis si Jian Aijen sa palasyo. Ngayong umalis na siya, malamang na hindi niya ma-access ang mga archive ng palasyo. Paano kung sinadya ng palasyo na ilabas ang archive upang gamitin ang Evil Sky Pavilion at ang Black Knights bilang mga pawn? Sa pag-iisip nito, tinawag ni Lasho ang pangalan ni Ming Shirin. Ming Shirin, ipapaubaya ko sa iyo ang pagtatanong kay Fanshawe. Magalang na sumagot si Ming Shirin, "Opo, Master. Tatanungin ko ng lubusan ang taong ito at malalaman ko ang utak sa likod ng insidente sa lalong madaling panahon." Habang sinasabi niya ito, bigla siyang nagpakita ng umaasang tingin. "Master, si Fanshawe ay isang napakalakas na tao. Ang dalawang Dark Knights na kinulong namin ay mga elite din. Kakapasok ko lang sa Nascent Divinity Tribulation kamakailan, at wala akong kahit isang angkop na sandata. Gusto mo ba?" Nang marinig ito, blanko na sumagot si Lasho, "Umalis ka." Sumagot si Ming Shirin at nagmadaling lumabas ng Evil Sky Pavilion. "Tila ang aking mga nagawa ay dapat na angkop sa uri ng sandata na gusto ko." Kumirot ang kanyang puso nang maalala ang sirang kutsilyo. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Duan Musheng, "Ika-4, halika't makipag-spar sa akin. Tingnan mo ang aking Overlord Spear. Hindi ba ito humihingi ng bogbog?" Nagpakita ng mapait na mukha si Ming Shirin, na parang abala siya. Lumapit si Duan Musheng at tinapik ang kanyang balikat. "Hindi pwede. Ikaw lang ang taong makakapag-spar sa akin sa buong Evil Sky Pavilion. Sina Panjong at Joji from Arnonov ay hindi ko man lang makuhanan ng magandang ehersisyo." Nang makita siyang napaka-persistent, nagkaroon ng ideya si Ming Shirin. "Inutusan ako ng Master na tanungin si Fanshawe ngayon. Ito ay may kaugnayan sa insidente sa Fish Dragon Village. Senior brother, bakit hindi ka makipag-spar kay little junior sister Siu?" Si Siu at ang kanyang nangyaring lumipad sa sandaling ito. Nagdabog siya sa galit, "Sasabihin ko sa Master na binubuli ako ng dalawa sa inyo." Sa pagsasabi nito, mabilis siyang umalis sa lugar. Nagtayo ng awkward ang dalawa. Matapos siyang umalis, "Maaari mong tanungin si Fanshawe mamaya. Sandali lang iyon. Makikita mong magiging banayad ang iyong kapatid." Hindi nagtagal, narinig ang mga sigaw ni Ming Shirin mula sa likod ng bundok. Samantala, lumapit si Siu kay Lasho. "Master, nagpadala si Jian Aijen ng isang liham. Nilalayo ng palasyo na pahinain ang Black Knights. Hindi na kailangang matakot sa paghihiganti mula sa palasyo, Old Senior." Medyo naguluhan si Lasho nang marinig ito. Bakit gustong pahinain ng Emperor, na direktang nag-uutos sa mga espesyal na tropa, ang mga ito? Nagpatuloy si Siu. "Gusto mong imbestigahan ang katotohanan sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village? Ngunit ikinalulungkot kong sabihin na kahit bilang isang know-it-all, wala akong alam tungkol dito. Gayunpaman, tiyak na hindi ang Emperor ang utak. Sinasabing ang Fish Dragon Village ng Measure Heaven River ay may maraming sikreto. Ang mga opisyal ay nakikita pa ring nagpapatrolya sa lugar paminsan-minsan. Ito ay isang top-secret archive, at hindi ito ma-access. Sa paraan, nagbibigay ako ng dalawang impormasyon ng libre. Una, pinatay ni Yu Shangrong ang sword freak Shinwenjia. Hindi ko ba sinabi sa iyo na malapit na siyang mamatay dahil sa pagiging malabo ng kanyang paninindigan? Pangalawa, nalaman ko na nang lumabas si Bo Ping, ang master ng Fin Temple, mula sa kanyang isolated cultivation, dumiretso siya sa Green Jade Altar upang makipagkita sa Righteous Sect. At huwag kalimutan ang espada na ipinangako mo sa akin, haha. Mga opisyal na nagpapatrolya sa lugar. Napaisip ng malalim si Lasho nang marinig ito. May mga opisyal na nagpapatrolya sa Fish Dragon Village ng Measure Heaven River kahit ngayon. Kung tinawag ni Jian Aijen ang gayong maliit na detalye na isang top secret, ang mga bagay ay malinaw na mas komplikado kaysa sa tila.